Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay muli ay nasa pag-aaral ng 1 Peter. Sa kagalakan na kayo ay makita ko sa araw na ito na handa na makinig ng salita ng Diyos, magbasa at maunawaan ang nais niya para sa ating lahat. So, buksan niyo yung ating Bible muli sa 1 Peter chapter 1. Alam ko na ang pag-aaral na to ay malaki ang impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ito ang pag-aaral ng kaligtasan. Sa ibang term ay soteriology, study of salvation. So muli, bago ako mag-umpisa ay nais kong manalangin para sa ating lahat. Aming Diyos, aming Ama sa langit, tunay na Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Ang iyong habag ay hindi masusukat. Ang iyong grasya ay patuloy na nararanasan ng mga taong katulad namin. Salamat sa katotohanan ito na kami bilang makasalanang tao ay kinilos mo upang tumalima sa panawagan ng mabuting balita. Nawa, Panginoon, sa kaisipang ito, patuloy naming makita ang pasakit na inatang mo sa iyong anak na si Kristo upang ang mga katulad naming makasalanan ay magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kapatawaran, at magkaroon ng pag-asa na balang araw ang kasalanan ay mawawala. Purihin at sambahin ka, dakilang Diyos, Ikaw ang mapupurihan sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli, nais kong basahin muli ang pasahing ito. Kasama ang verse 9. At babasahin ko ito hindi sa English version, kundi sa Tagalog version. Ang sinabi dito, ang title nga pala ng aking preaching for today ay concerning salvation, patungkol sa kaligtasan. Umpisahan ko sa verse 9 ang preaching na ito. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng iyong buhay. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang naghayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ay tinukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na tiniis ni Kristo at ng mga karangalang tatamuhin niya. Verse 12, nang kanilang ipahayag ang katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo, hindi para sa kanila. Ang katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng mabuting balita. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang katotohanan ito. Pakinggan na ang ating kaligtasan ay nasusulat at may basihan na matibay. Para sa main theme, nais kong ang main point ng ating pag-aaral ngayon ay ang kaluwalhatian ng kaligtasan sa mga pasakit ni Kristo Jesus sa krus, na ipinahayag ng banal na Espiritu Santo sa mga propeta, sa mga apostol, at sa inyo bilang simbahan. So dito makikita natin yung tatlong emphasis na gustong ibigay sa atin ng pag-aaral na ito o ng preaching na ito. Una, ang pagtanaw
sa pagdating ng tagapagligtas, verses 10 to 11. Pangalawa, ang pagbabalik tanaw sa tagapagligtas, verse 12. Ang pagtanaw sa pagdating ng tagapagligtas ay isang tema na masusumpungan natin sa bawat pahina ng Biblia. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Ang kaligtasan ay hindi nagbabago. Ang pangakong binhi ay nagkaroon ng katuparan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang temang ating pag-aaralan ay nasinulat ni Pedro. Ito ay mga Kristiyanong nakakaranas ng matinding pag-uusig sa pagbabalik tanaw natin mula sa verse 1 hanggang verse 9. Na sa dahilan sa kanilang pananampalataya, sila ay nagkaroon ng matinding pagsubok. Ang nais ni Pablo ay hikayatin sila, bigyan sila ng kalakasan sa kanilang mga pinagdaraanan. Isang pagpapaalala sa konteksto ng sinulatan. Paano niya ito ginawa sa sitwasyong kinakaharap ng mga mananampalataya? Si Pablo ay hindi na bago sa sitwasyong ito. Alam niya ang persecution. Naranasan niya ito first hand. Kasama niya pa ang Panginoon at that time. Subalit sa Book of Acts, mas lalo pang nandito natin makikita yung pinagdaanan ni Pablo. Ito yung chapter 4 ng Book of Acts, kung saan si Pedro, nalilito ako kay Pedro at kay Pablo, pasensya na kayo. Minention sa Book of Acts, si Peter at si John na nakulong. Mababasa natin to sa chapter 4 verses 3 to 4. Nasulat din to sa 18 verse 20. At ito rin ang nilalaman ng sulat sa Book of Acts, chapter 5, verse 17 to 42. So, para kay Pedro, ang persecution ay not a new news for him. Hindi na ito bago. Subalit, ang nais ni Pedro ay ang ipaalala sa kanyang magbabasa ang katotohanan ng kaligtasan ay mahalagang usapin. Ito ay mahalagang katuruan. Ipinakita na ito ni Pedro doon pa lang sa tatlong pangunahing introduction niya dito sa verses na to. Ang sinabi niya dito, concerning the salvation, which is the title ng aking preaching. Patungkol sa kaligtasan. Kung saan ang ina-address niya ay ang mga elect exiles mula dun sa verse 1. Sa pangungusap na to, binigyang kahulugan ni Pedro ang kahalagahan ng kaligtasan, ang kaunawaan dito. At kasama dito yung sa verse 9. Hindi natin ma-appreciate ang pag-aaral na to kung hindi natin titingnan kung ano ang kahulugan ng kaligtasan para sa mga katulad nating makasalanan. Ang soteriology ay isang pag-aaral tungkol sa salvation or preservation. Kung saan ang discussion dito ay how Jesus' death saves people from their sins. At one of the earliest records of Christian soteriology is written by Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Ito yung sinasabi dito.
or I handed unto you of first importance, and what I had received, that Jesus Christ died for our sins in accordance to the Scripture, and that He was buried, and He was raised on the third day in accordance to Scripture. Mahalagang makita natin ito sa paksang usapin ng kaligtasan. Sa pagbibigay emphasis na ito ng kaligtasan, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay sapat para sa ating kaligtasan. At ang kahulugan nito ay may tatlong kahulugan. Ang unang kahulugan nito ay iniligtas tayo ng Diyos sa Kanyang banal na puot. Una ay sa penalty ng ating kasalanan. We deserve, katulad ng prayer kanina, we deserve the full wrath of God. We deserve His wrath. We deserve hell. And yet, bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross ng Kalbaryo, katulad ng nasulat sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sinabi doon ni Pablo na siya rin ay makasalanan tulad natin. At naparito ang Panginoong Hesus para tayo iligtas. Ito rin yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23. Welcome po. Ang sinasabi sa Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Niligtas tayo ni Kristo sa penalty ng sin. Pangalawa ay niligtas tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasalanan na umalipin sa ating puso, isip, pagkatao, at sa kabuuan ng ating kung sino tayo. Kung hindi papalitan ng Diyos ang ating pusong bato, ang pusong laman, hindi tayo magkakaroon ng panlasa sa mga salita niya at sa katotohanan ukol sa kaligtasan. Ito yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 18, that we are now slaves of righteousness, that we are now free as servants of God. Sabi din sa nasusulat sa 1 Corinthians chapter 7 verse 21, that we are freed from sin. Ito rin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 8 verse 36. If the Son of Man set you free, indeed you are free. At sa pangwakas na kaunawaan sa kaligtasan, balang araw, tayo ay liligtas ng Diyos mula sa presensya ng kasalanan. Hindi pa natin ito matanto, subalit ito ay darating at ito ay magaganap sa buhay ng mga mananampalataya. Ito yung sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 4. Wala nang pagtangis, wala nang pagluha. Ang connection nito sa verse 9 ay pagpapatuloy na pagbibigay paliwanag sa kaligtasang mula sa propesiya ng mga propeta na nakakonekta sa grasya ang kaligtasang ito na kanilang pinangahawakan.
kung paano ito naganap, at kung sino ang tagapagligtas. Mga tanong na di pa masasagot sa kapanahunan nila. Di sa dahil lang hindi nila nakamtan o napanghawakan ng kaligtasan, kundi sa dahil lang hindi pa ito naroon, nagkaroon ng katuparan, ang katauhan ng Misaya. Isa pa lang itong propesiya sa kapanahunan nila. Magaganap pa lang sa takdang panahon. Kung kaya ang katurang ito ay mahalaga na mapakinggan at maunawaan ng mga elect exiles or ng mga chosen, doon sa verse 1, na dumadanas ng matinding pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Nais ni Pablo na mapuspos sila sa katotohanan ito, ang kaluwalhatian ng kaligtasan na kanilang nakamtan dahil sa mabuting balita mula sa banal na Espiritu Santo. Muli sa pagtingin natin sa pasahe sa verse 10, kung kaya masidhing pagsasaliksik at pagsusuri ng mga propeta ay bahagi ng resulta ng kaligtasang kanilang natamo. Di ito pagdududa o malabong kaisipan. Bagkus ito ay pagnanais na malaman at maintindihan ang mga bagay ukol sa kaligtasan. Ang pagsasaliksik ay hango sa salitang Griego na exeteo. Ito ay pagpapahiwatig ng masigasig na paghanap para sa isang bagay at madalas na ginagamit ng paghahanap sa Diyos. Ito ay mababasa natin sa Acts chapter 15 verse 17. That the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are named by my name, says the Lord, who makes these things known from the old. Ito yung katotohanan na makikita natin sa mga salita ng Diyos. Ito rin yung sinasabi doon sa Romans chapter 3 verse 11. No one understands. No one seeks for God. So hindi lang sila basta nagsaliksik. Ito ay matinding pag-aaral. Ito ay nagbuhis sila ng panahon para maunawaan. Ang sinabi doon ay, they search. And what? And they also inquired. Ang ikalawang salita ng pagsuri. Kung saan sa salitang Griego, ito ay exaranyo. Ay matatagpuan lamang dito sa Bagong Tipan. Maraming beses itong ginamit sa Greek Bible translation, na kung saan ang kadalasang tumutukoy ito sa paghahanap sa isang bagay tulad ng bahay o gusali. Upang matagpuan ng isang tao o bagay. O kaya naman ito ay tumutukoy sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Katulad ng sinasabi sa Awit 119, verse 2. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. So hindi lang basta pag-aaral ang ginagawa ng mga propetang ito sa Lumang Tipan. Binibigyan nila ito ng panahon, oras. At sa pangatlong paghahanap, mababasa rin natin ito sa verse 11. Sinabi doon sa verse 11, seeking to know what persons or time. Sa ESV, inquiring what person or time. Parehas lang ang kahulugan nun. Parehas lang sa mga naunang pasahe sa verse 10. Kung saan ito ay masidhing pagsisiyasat
ng mga propeta. Pagpapakita ng dedikasyon at pagnanais na maunawaan ang patungkol sa kaligtasan. Ganun pa man, ang salitang ito sa Griego ay iranaw, ang ikatlong salita patungkol sa paghahanap o pag-uusisa. Sa pangungusap na ito ay ginagamit sa ibang pasahe para sa parehong kaisipan. Ito ay katulad ng nasusulat sa John chapter 5 verse 39. Ang sabi doon, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. It is they that bear witness about me. Ito ay pag-aaral ng malalim, pagbibigay oras sa mga bagay na mahalaga. Isang napakahusay na hangarin ang pagsusuring ginagawa nila na mas maunawaan pa ang kasulatan tungkol sa kaligtasan. Tayo kaya sa ating buhay Kristiyano bilang mga mananampalataya, gaano natin pinapahalagahan ang pagsasaliksik ng personal sa kaligtasang binigay sa atin ng Diyos. Ginugugol natin ang malaking oras natin sa maraming bagay dito sa sanlibutan. Marami tayong pinagkakabalahan. Subalit, ilang oras ang binibigay natin sa personal na pagsasaliksik sa kaligtasang ating natamo. Dito ay makikita natin sa ating mga pansariling pagsusuri gaano natin kamahal ang ating tagapagligtas. Sa slide 1, makikita natin ang mga verses kung saan ito ay nagpapakita ng propesiya tungkol sa Panginoong Hesukristo, which is hindi pa ganon kalinaw sa Old Testament. Sa verse 11, sinabi dito that the Spirit of Christ in them was indicating when He predicted the sufferings of Christ. Sa katanungang ito, na anong uri at anong panahon ipinahiwatig ng Espiritu ni Kristo sa kanila ang hula nila na paghihirap at mga kasunod na kaluwalhatian. Mainam na tingnan natin ang mga usaping ito sa linaw ng lumang tipan. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng tamang kaisipan o tamang kaunawaan tungkol sa mga usapin para sa kaligtasan at sa darating na tagapagligtas. Kaya sa mga talatang ito, tayo ay binabalik ni Pedro sa lumang tipan. Okay. That is looking forward to the coming of Christ. Ang mga talatang yan ay pagpapakita na may darating na tagapagligtas. Ito yung nakita nila, ito yung pinakita sa kanila ng banal na Espiritu Santo. Sa mga taong nagpropesiya tungkol sa Kanya, tungkol sa Kristong darating. Mababasa natin to diyan sa Genesis chapter 3 verse 15. Exodus 12 verse 21. Mga foreshadow of a coming Savior.
Not only for the Israelites, but for us, Gentiles. Maraming pasahe ang nagpapatunay o nagpapakita ng propesiyang ito ng Misayas. At kung ilalagay natin ito lahat sa slide ay malamang ay hindi magkasya. Subalit ang mga nakalagay na yan ay sapat na ating basahin at pag-aralan sa ating mga personal na pagsisiyasat. Makita natin sa ating personal na makita natin ang pag-ibig natin sa Diyos na nagligtas sa atin. At ayon din kay Pablo, dito kaya ang mga propeta sa lumang tipan ay nagsisiyasat at nagtatanong ng maingat kung anong panahon at pinapahiwatig ng Espiritu ni Kristo. Kaya nga marami silang sinulat ng mga propesiya tungkol sa Kanya. Ang pagbiministeryo ng Misayas. Ganun pa man, hindi ito lubos nilang naunawaan sa kapanahunan nila. Nandoon ang gabay ng Espiritu Santo sa kanila, sa kanilang pagsulat. Subalit ito ay hindi nila lubos na maunawaan. Hindi dahil sila ay salat o kulang sa kaunawaan, kundi ang revelasyon ng Misayas ay hindi pa nagaganap sa kanilang kapanahunan. Ito pa rin yung looking forward. Ang mga pasaheng ito ay pagpapakita pa rin ng isang tagapagligtas na darating. Dito sa mga pasaheng ito ay nasusulat, subalit hindi pa malinaw sa kanila kung sino ang tagapagligtas at ano ang kanyang partikular na gagawin. Of course, alam na nila na ang Panginoon ay magsasuffer. Naintindihan nila yan. Dito na tayo sa hinulaan din nila ang pagdurusa ng Panginoong Hesukristo. Ang kasunod nito ay kaluwalhatian. Ang hirap sa krus na dinanas ni Kristo ay ang pagdurusang nabanggit dito sa verse 11. Seeking now to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating when He predicted the sufferings of Christ. It points out, this verse ay dinadala tayo sa katotohanan ng meron na ganap sa cross ng Kalbaryo. Ang pisikal na paghihirap na dinanas ng Panginoong Hesukristo, ang pagpako sa Kanya sa krus, ay hindi lamang natatapos doon. Ang higit pa rito ay ang puot na dinanas niya alinsunod sa galit ng Diyos. Kaya siya ay namatay. Siya ay nagdurusa sa galit na nararapat ay para sa atin, para sa inyo. Dahil tayo ay makasalanan. At sa ganang ito, hindi na natin ito daranasin sapagkat ito ay dinanas niya na. Siya ang gumanap bilang kapalit natin. Siya ang sakripisyong banal na inalay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan.
He is the propitiation of our sins to appease the holy wrath of God. Pero hindi doon nagtatapos ang kapahayagang ito, dahil ang Ebanghelyo ay hindi nagtatapos lamang sa mensahe ng paghihirap at kamatayan ni Kristo, kundi alinsunod sa sinasabi or sinulat and the glories that follows. Ang kalawalhatiang sumunod pagkatapos ng kanyang pagdurusa. Ito ay ang muli niyang pagkabuhay, ang kanyang pag-akyat sa langit, at ang kanyang kasalukuyang paghahari sa kanan ng Diyos. These are the glories that comes after the resurrection of Jesus Christ. Tuloy pa kaya mga. At sa pagpunta natin sa verse 12, sa talatang sinabi na ipinapahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. Ang mambagay na ipinahayag sa inyo ngayon ay sa pamamagitan ng nangangaral ng mabuting balita sa inyo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinugo mula sa langit, mga bagay na pinananabikan ng mga anghel na tiningnan. Kaya nga ang mga propetang ito ay sumulat ng ilang bagay tungkol kay Jesus. Maingat nilang naganap at nagtanong kung anong kahulugan ng mga bagay na ito. At sinabi na ang lahat ng kanilang mga paghahanap at pagtatanong ay hanggang doon lang sa kanilang kapanahunan. Subalit sa atin bilang mga mananampalataya, malinaw at nakita natin, narinig sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang misteryong hindi nila naunawaan sa kapanahonan nila. Nang sumapit sa atin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ito ay nagbigay linaw sa propesiyang kanilang ipinahayag sa mga kasulatang kanilang pinag-aralan. Dahil sa pagdating ng tagapagligtas at manunubos na si Kristo. Yan ang ibig sabihin ni Pablo sa talatang ito na kanyang ipinahayag na ang Diyos sa mga propetang ito ang kanilang isinulat ay hindi pangunahin para sa kanila. Ito ay para sa atin. Ito ay para doon sa mga taga Pontus, Galatia, yung mga suffering Christians. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ayon kay Pedro ay ipinahayag sa atin ngayon sa pamamagitan ng mga mangangaral ng mabuting balita na naging malinaw dahil sa pagpapakita o sa pagbaba ng Panginoong Hesukristo sa langit. Ang salitang paglilingkod ay karaniwang salita ng bagong tipan para sa mga naglilingkod o pagtulong sa isang tao, katulad ng ginamit dito sa pasaheng ito. Ang mga propesiyang iyon, sinabi ni Pedro, ang mga bagay na ngayon ay ipinahayag na sa inyo ng mga mangangaral ng mabuting balita. Nilalaman ang aral ng Ebanghelyo na narinig at napakinggan ng mga tumanggap ng liham ni Pedro. Ay ang pagpapahayag ng mga propesiyang ito at pag-anunsyo na natagpuan na nila ang katuparan kay Kristo Jesus sa pagpapahayag nila ukol sa kaligtasan. Kaya nga anong ibig sabihin ni Pedro sa verse 12 nang sabihin niya ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay mga bagay na ninais din ng mga anghel na masdan. Tinutukoy niya na kahit ang mga intelektual na pag-unawa ng mga anghel sa Ebanghelyo
Hindi nila mararanasan ang supernatural work ng Diyos in salvation. Hindi nila mararanasan ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Iyon ay dahil wala silang tagapagligtas. Wala silang Misayas. Hindi katulad natin na mga kasalanan, si Kristo Jesus ay naparito para tayo iligtas. Mga kapatid, ang kamanghamanghang bagay ng Ebanghelyo ay maluwalhating pagpapalang dumating sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kahit alam ng mga anghel ang tungkol sa pagpapalang ito, kailanman ay hindi nila ito mararanasan. Ito ay hindi nila masusumpungan. Sa isang bandang palagi silang nasa labas at nakatingin sa loob. Ganon sila kasabik na maunawaan at makita ang kaligtasan ito mula sa Diyos. Ang biyayang mula sa Diyos ukol sa kaligtasan. Bunga sa kaunawang ito, dapat tayong lubos na mabighani at maakit sa Ebanghelyo. Isa sa pinakamalalim na misteryo ng Biblia. Ito ang punot dulo ng kasulatan. Mula sa Genesis, katulad ng sinabi ko kanina, hanggang sa Revelation, ang salvation ay patuloy na ipinapahayag. Ganun pa man sa langit, hindi natin lubusang maintindihan pa rin ang lawak ng biyaya ng Diyos na nakita natin ang Ebanghelyo. Hindi man natin kailanman lubos na maintindihan ang lalim ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kadakilaan, ng kanyang isakripisyo, ang kanyang bugtong na anak para sa ating makasalanan. Ito ang misteryo ng kaligtasan na sa atin ay ipinahayag mula sa banal na Espiritu Santo. Kung kaya ano pa man ang dapat na pumukaw sa ating puso't isipan. Ano pa dapat ang makita natin o ating pagkaabalahan, kundi ang kaligtasang meron tayo kay Kristo Jesus. Isang katuruan na dapat na nating binibigyan ng panahon, katulad ng mga propeta na nag-aral at nagsaliksik, binigyan ng panahon, maunawaan at maintindihan. Subalit hindi ito nagkaroon ng katuparan sa kanilang panahon. Isang pribileyo sa atin bilang mga Kristiyano na mabasa natin ang mga kasulatang ito at mga katotohanan ito sa Biblia. Hamon ito sa bawat isa sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Gaano natin pinapahalagahan ang mga oras na binigay sa atin ng Diyos upang pag-aralan, saliksikin ng mga aral na ito mula sa Kanya. Isang mahalagang pagtuturo sa atin na pwede nating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay. Isang bagay na hindi mananakaw ni numan. Ang kaunawaan sa kaligtasan. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, tunay na maigsi ang aming buhay. Ngunit sapat ang oras namin upang mag-aral at magsaliksik ng mga bagay ukol sa iyo.
lalo na ang kaligtasang aming natamo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi biro-biro ang ginawa nyo sa krus ng sa pag-ibig na pagpapadala mo sa iyong anak. Buhay niya ang kapalit ng aming kalayaan. Pakilang Diyos, sa aming pakikinig, pukawin mo ang aming puso. Pagalabin mo ang aming pagnanasa na patuloy na mag-aral, magsumikap, maunawaan ng prestisyosong katuruan ito mula sa iyong kasulatan. Dalangin ko nga po sa bawat isa na narito, bigyan mo sila ng desire, patuloy na kaligayahan sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa kaligtasang meron sila kay Kristo Jesus. Purihin at sambahin ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin para sa lahat. Amen.